kaligtasan ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Hesus, sa aming mga pangamba at takot, Ikaw ang aming tinatakbuhan bilang aming tagapagligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming panghihina at karamdaman, Ikaw ang siyang nagpapagaling at naghihilom sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming mga pagkakamali at pagkakasala, sa iyo kami nakakasumpong ng habag at kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon, binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman.
Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Marahil yung iba sa inyo ay sumugod sa ulan. Nahirapan marahil kayong sumakay, o yung iba sa inyo baka basa pa yung paa ninyo, o naanggihan yung damit po ninyo. Gayunpaman, masasabi natin, mapalad pa rin tayo. Mapalad dahil nakarating pa rin po tayo sa simbahan ng Quiapo. Pero alam niyo po ba, na sa ibang bansa ay napakahirap pumunta sa simbahan. Napakahirap maghanap ng masasakyan papuntang simbahan. Gusto man nila,
May pamasahe man sila, kung meron man. Pero yung lugar na kanilang pinagtitirhan ay malayo dun sa simbahan. Kakailangan pa na umupa ng mga bus o mga pribadong sasakyan para makapagsimba tuwing araw ng linggo. Kaya doon sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, sa ating live stream, ayan, binabati po namin kayo mula po dito sa simbahan ng Quiapo, ang Minor Basilica at Pambansang Dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Ayan. Mapalad pa rin po tayo. Sa Ebanghelyo, makikita natin, natunghayan po natin, ang bati ng anghel sa isang teenager na babae na ang pangalan ay Maria. Ang bati sa kanya, mapalad ka. Mapalad ka at kinalulugdan ka ng Diyos, Maria. Si Maria po ay naging mapalad dahil sa kanyang ugnayan o kaugnayan sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang tinawag, pinili ng Diyos para magluwal ng Diyos na nagkatawang tao. At sinabi dito sa Ebanghelyo, ang propesiya tungkol dun sa batang iluluwal niya. Ano ang sabi po dito? Papalitan niya ang kanyang amang si David sa trono ng pagiging hari. At ano pa ang sabi? Siya ay maghahari sa angkan ni Jacob. At ang sabi dito, ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ang anak na iluluwal ni Maria ay magiging hari, magpasawalang hanggan. Alam niyo po, sa sinaunang Israel, ang mga ina ng mga hari, ay mayroon pong pribilehiyo na maging reynang ina o tinatawag na Queen Mother. Queen Mother, reynang ina. Kaya mula't-mula pa, ang mahal na Birheng Maria, dahil sa pagkapanganak niya kay Jesus na magiging hari ng kataas-taasan, ay nagtamo ng biyaya at pribilehiyo na maging reyna. Reyna. Pero alam po ninyo, kung titignan natin ang buhay ni Maria, hindi siya naging reyna lamang dahil siya ay mayroong mapalad o pribilehiyo na maging ina ng hari ng mga hari. Kung titignan natin ang kanyang buhay, ay makikitaan natin ang kaniyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin sa kaniyang sariling buhay, sa kanyang pakikitungo sa iba, na ang pribilehiyong maging ina at reyna ay akma at tugma sa kanyang ikinikilos sa buhay. Bakit ko sinasabi ito? Dahil minsan, kapag tayo ay may pribilehiyo, ay doon na lang naman tayo napapako. Pribilehiyo para maging anak ni ganito, pribilehiyo para maging asawa ni ganyan, pribilehiyo na ikay makapag-aral sa ganitong paaralan, pribilehiyo na ikaw ay ma-promote sa iyong trabaho, hanggang doon na lang sa pangalan, ika nga, bilang mga Kristiyano, halimbawa, tayo ay tumanggap ng pribilehiyong maging anak ng Diyos at panahanan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng binyag at ng kumpil. Mapalad tayo. Pero hindi ito natatapos. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi natatapos nung tayo binyagan. Yung pagiging templo ng Espiritu Santo ay hindi natatapos nung tayo ay kinumpilan. Kagaya ni Maria, kailangan yung buhay po natin ay tumutugma sa kilos at gawa doon sa ating minanang karangalan na maging anak ng Diyos. Dapat umaakma
tumutugma. Tayo ay maliligtas hindi dahil lamang doon sa karangalan ng pagiging anak ng Diyos. Kailangan yung kilos, ang ating salita, dapat po tugma sa pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos. Tingnan niyo po, iikot niyo po ang inyong mga mata. Iba-iba po ang ating pinanggalingan. Nandiyan ang kapatid mo sa tabi mo, nandiyan mga volunteers, nakapaikot, nandiyan ang security, nandito akong pare. Alam po ninyo, makakaiba man tayo ng kalagayan o ng pwesto, posisyon dito sa simbahan, pero pare-pareho po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ano yon? Inaasahan ng Diyos na tayo ay magbago. To become better persons. Bilang tugon sa pribilehiyo na maging bahagi ng pagdiriwang ng banal na misa. Hindi komot ako ay pari na, hindi ko na kailangang magbago. Hindi po totoo yun. Nananatiling hamon sa akin na sa pangunguna ko sa banal na misa, yung aking buhay ay maiakma ko sa tawag ng Diyos, sa karangalan ng Diyos na binigay sa akin. Yung mga volunteers natin, marami po sila dyan. Okay? Nananatili pa rin yung hamon sa kanila na bagamat sila ay may pribilehiyo na mga siwa sa mga pagdiriwang sa loob ng simbahan, ay naroon pa rin pong hamon na sila ay magbago rin to become better persons. Tayo pong lahat na narito sa simbahan. Ang dami sanang gustong pumunta ng Quiapo ngayon dahil araw ng Biyernes. Maraming gustong ipakita ang debosyon nila sa mahal na poong Jesus Nazareno, pero hindi po nagawang makarating dito sa maraming kadahilanan. Pero tayo, pribilehiyo, mapalad tayo napunta rito sa simbahan. Pareho rin po ang hamon sa atin. Na sa pagdiriwang ng banal na misa, bilang kasama sa pagdiriwang ng banal na misa, naroroon pa rin po ang hamon sa atin na tayo ay magbago to become better persons. Puno po tayo ng dangal, puno po tayo ng pagpapala ng Diyos. Pero sana po, kagaya ng mahal na Birheng Maria, na siyang reyna, tayo po ay makatugon sa pagiging mas mabuting tao, na tayo ay magbago at mas maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Dahil sa pribilehiyong ating tinanggap sa Diyos, tayo naman po ay hinihintay at inaasahan ng Diyos na itugma, iakma ang ating salita at gawa ayon sa karangalan na ibinigay at ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan na nanawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa.
Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga duka at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariang Mahal na Birhen, ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangit ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa dinap niya, kababatan niyang alipin, mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.